So pag sinabi natin kosher, ito po yung dietary law ng mga Hudyo. And of course, ito po ay medyo controversial kasi may kinalaman sa pagkain eh. Sa katunayan po, nung unang ito ay akin pong i-preach dito sa church, ay meron hong nagalit sa akin. At hindi ko alam, nagalit siya. Ano? So, kaya ako nakakatulog ng mahimbing, siya hindi. Kasi hindi ko naman alam nagalit siya. At ay kinagalit lang naman sa akin ay dahil sa aking pong preaching ay sinabi kong which is actually part of the scripture at mababasa rin natin sa Leviticus chapter 11 na it is forbidden to eat pork. Yun lang naman kinagalit dahil siguro paborito niya po yung baboy. Medyo na-offend, no? Na hindi ko alam. Medyo controversial ito, mga kapatid. Na kung napansin nyo, ang aking subtitle is a biblical study on dietary laws, purity, and obedience. No? So, tatlong bahagi po yun. Dietary law, tatalakayin natin yan. Purity, and then obedience. At binanggit ko po dyan biblical study kasi meron pong rabbinical. At magkaiba po yung biblical study at saka yung rabbinical study when it comes to kosher. Kasi pag sinabi nating rabbinical, ito po yung in-establish ng mga Hudyo na pamamaraan ng pagkain nila ng kosher food. And they made it so complicated na dahil po sobrang naging complicated na para sa kanila, sila mismo nagtatalo-talo na kung ano ba ang tama. At kung ano, it's not a matter of eating kosher food, but it is in the matter of how do they eat kosher food. Yun na po, at tatalakayin din natin yun sa bandang gitna ng ating pong talakayan ngayong umaga. So kaya, ang aking pong dadalhin ngayon is the biblical way of kosher. It's the biblical, not the rabbinical. Kasi yung rabbinical, kahit nga sila nalilito na di lalo na ako. Kaya ang tatalakayin natin, yung pong biblical. Now, in our last topic on this, last 2 Sundays ago, ito po yung binasa natin, verses 1 to 47. Napakahaba niya. But I just want to give emphasis on verse 46 and 47, the last 2 verses. Kasi dito po sa doon sa ikalawa sa huli, yung verse 46, makikita natin na ang kinover dito patungkol po sa dietary law nila ay yung mga hayop na lumilipad. Ibig sabihin, mga hayop na nasa himpapawid. At yung mga hayop na nasa dagat, nasa tubig, nasa dagat o nasa ilog. At yung po mga hayop na nasa lupa. Sa madalit salita, covered lahat. Yung nasa himpapawid, nasa tubig, at nasa lupa. Covered lahat yon. At doon po sa verse 47 ay mababasa natin dito yung purpose kung bakit isinulat yung Leviticus 11 na yan at nag-devote ng isang buong chapter ang Diyos para diyan. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, napakahalaga po nito. Hindi lang isang talata ang dinivote para sa dietary law. Isang buong chapter, 47 verses, ang idinivote diyan para lang sa dietary law. So, mahalaga ito sa Diyos para sama ng ganyang kahabang paliwanag patungkol sa dietary law. Mahalaga sa Diyos yan. Kaya kung mahalaga sa Diyos yan, dapat mahalaga din sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa verse 47, each purpose, yung pong sinasabing each purpose, yung binasa natin mula verse 1 hanggang verse 46. So, ang purpose daw nun, sabi dyan, is to distinguish between the unclean and the clean.
and between the creatures that may be eaten and those that may not be eaten. So kaya, yung Leviticus 11 po, it pertains about God's kosher law, ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ay isinulat doon kung ano yung mga clean and unclean animals. At dinistay para ma-distinguish din kung ano yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Magkaiba po yun. Hindi parehas yung unclean and unclean animals at saka yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Dalawang topics po yun. Okay? So, dito po kasi nagkakaroon ng confusion dahil maraming nag-iisip na parehas lang yung ibig sabihin ng unclean and clean animals at saka yung what can be eaten and what cannot be eaten. So, ang nagiging assumption po ay kapag ka unclean, hindi pwedeng kainin. Kapag ka clean, ay pwedeng kainin. Pero magkaiba po kasi ang emphasis nun. Doon yung unclean at unclean, iba po ang pinatutungkulan nun, at saka iba rin naman po yung pinapayagang kainin at hindi pwedeng kainin. Are you with me? So magkaiba po yun, ha? Hindi automatic na pagka-unclean ay hindi pwedeng kainin. At hindi rin automatic na pag-clean ay pwedeng kainin. Dahil magkaiba po yung binibigyan ng emphasis nun. Pagka po binanggit na clean and unclean, ito po ay may patungkol sa ritual purity. Kapag po ang pinatungkulan ay pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, ito ay patungkol lang doon sa pagkain. Pero pag binanggit na po clean at unclean animals, ang premise po nun ay patungkol sa ritual purity. Ang pinapatungkulan po nun ay kung ano yung pwedeng ihandog at hindi pwedeng ihandog. Pag sinabing clean and unclean animals. Pag sinabi naman pong pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, walang kinalaman yon doon po sa ritual purity ng sacrifices nila. Okay? So, ang kosher law ay madalas hindi po ito pinag-uusapan sa simbahan eh. Hindi ko lang alam sa inyo, no? Pero marami na rin po akong nadaluhan mula pa nung na-born again ako hanggang ngayon at nakakapakinig ako sa mga iba't ibang mga preachings. Bihira po siguro ang tumatalakay dito sa kosher law. Kasi ang kaisipan ng tao, hindi para sa atin yan, para sa mga Hudyo yan. The fact na yan ay kosher, it's a Hebrew word for dietary law. So it doesn't apply to us. So kaya maraming pastor po ang hindi nila tinuturo yan kasi pang, ano yan eh, pang Hudyo yan eh, sabi nila. At marami rin po ang hindi gumagawa nito, hindi sinusunod itong kosher law of eating kasi ang sinasite nila yung Mark chapter 7. Babasahin po natin yan. No? Mula verse 1 hanggang verse 20 at papakita ko sa inyo kung bakit po ang intindi ng tao ay hindi applicable sa atin yan dahil dito sa Mark chapter 7. And gusto ko rin pong ipaalam sa inyo mga kapatid that kosher is part of God's law. It is not just Jewish tradition. Now, hindi po yan bahagi lang ng kanilang tradisyon. Yan po ay bahagi ng law na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya kung yan po ay batas na ibinigay ng Diyos, madalas sinasabi lang natin law eh, pero yan po ay instruction. Tandaan nyo, ang Torah
yung first 5 books of the Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, na tinatawag nating Torah, ang ibig sabihin po ng Torah ay instructions. So these are God's instructions. And it must be followed. Kung yan ay instruction ng Diyos. No? So again, ulitin ko po sa inyo, ang kosher is part of God's law. Basahin natin yung Matthew chapter 5, verse 17 to 19 to give premise to our next discussion, to our next topic. Sabi po sa verse 17 ng Matthew chapter 5, don't think this is Jesus Christ telling His disciples. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito at kausap niya yung mga disciples niya. Sabi niya sa kanyang mga disciples, don't think that I have come to abolish the Torah or the prophets. Alam niyo po, ang Bible ng mga Hudyo ay binubuo ng 3 bahagi lang. Sa atin, 2 bahagi eh. Di ba? The Old Testament and the New Testament. Ang mga Hudyo po, binubuo ng 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang Torah, ang pangalawa po ay ang prophets, ang pangatlo ay ang writings. Yung mga writings, doon natin makikita yung Psalms, yung Proverbs, yung po yun. No? Of course, yung mga prophets, alam na natin, yung mga prophets. And the Torah is the first 5 books. At sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, don't think that I have come to abolish the Torah, to abolish the instructions of God, or the prophets. I have come not to abolish, but to complete. Yes, indeed, if I tell you that until heaven and earth pass away, not so much as a yod or a stroke will pass from the Torah, not until everything that must happen has happened. So, sabi po ng Panginoong Jesucristo dito, na hindi po mawawalang bisa ang Torah until heaven and earth pass away. So, ang question ko po, nag-pass away na ba ang heaven and earth? Well, I do not know about you, but as far as I am concerned, I am still on the earth. Kayo po ba'y nasa earth pa? Nawala na po ba ang heaven? Nawala na ba ang earth? Naglaho na ba ito? So kung hindi pa po, effective pa ang Torah. Okay? Now, sabi diyan, so whoever disobeys the least of these misvot, misvot is the commandments. That is the Hebrew word for commandments. And that commandments pertains to the Torah. Okay? So whoever disobeys, listen, whoever disobey the least of these misvots or commandments and teaches others to do so will be called the least in the kingdom of heaven. But whoever obeys them, okay? But whoever obeys them and so teaches will be called great in the kingdom of heaven. How many of you would want to be called great in the kingdom of heaven? Gusto mo natin, di ba? Na tayo ay matawag na great in the kingdom of heaven. So ano daw po ang dapat gawin para maging matawag tayong great in the kingdom of heaven? Then ituro mo ang Torah at i-practice mo. Now, hindi ko sinabi dyan na mawawala ang kaligtasan mo. You are still saved, pero you will be called least in the kingdom of heaven if you don't teach it and if you don't practice it. But if you teach it and practice it, ang sabi po dyan ni Jesus Christ, you will be called great in the kingdom of heaven.
So, ano po ba ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito na siya ay naparito hindi para i-abolish, para tanggalin, kundi ang sabi niya, para ito ay i-complete. So, ang ibig sabihin po nun, Jesus did not abolish the Torah, He came to fulfill it. Ibig sabihin, siya mismo, ginagawa niya yun, pinapractice niya. Siya mismo ay itinuturo niya ang Torah. As a matter of fact, kaya katulad po ng pinag-aralan natin last Friday, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples, ang itinuro ko sa inyo ay kung ano yung ibinigay na salita ng Diyos Ama sa akin. Ano ba yung ibinigay ng Diyos Ama na salita sa Kanya? Eh di wala pong iba, kundi yung ibinigay ng Diyos kay Moses. At ano po yung ibinigay ng Diyos kay Moses? It's the Torah. Kaya si Jesus Christ po, hindi niya inabolish yun, ang Torah. Itinuro niya yon at ipinractice niya yon. Sa madalit salita po, si Jesus Christ mismo ay nagpa-practice ng kosher. Kaya kung kine-claim mo na ikaw ay follower ni Jesus Christ, then dapat i-practice mo ang kosher eating. Alright. Now, let's move to Mark chapter 7. Medyo mahaba-haba po, 20 verses. Pero, ito kasi po yung pangkaraniwang ginagamit ng mga Kristiyano para pagtibayin at suportahan yung kanilang stand na hindi na applicable sa atin yung kosher law. Now, habang binabasa po natin, sundan ninyo at liniliniin ninyo kung ano ang konteksto ng pag-uusap. Kasi pag hindi natin naintindihan yung context, mamamali tayo ng intindi doon sa sinasabi. Nabibigyan natin ng ibang kahulugan o maling kahulugan dahil hindi natin naintindihan ang konteksto ng pag-uusap. Verse 1. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem. So mga religious leaders ito, mga Pharisees and scribes. Ang pagkakaiba po nito, ito yung mga leaders sa synagogue. Pag tinawag po nating mga priest, sila yung mga religious leaders sa templo. So, kaya meron tayong mga Pharisees, mga scribes, sila po yung mga religious leaders sa synagogue. Pag sinabi nating mga priest, sila po yung mga religious leaders doon sa temple. So, magkaiba po yung temple, magkaiba yung synagogue. Now, when the Pharisees gathered to him, sabi diyan, with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples, these Pharisees and the scribes, they saw Jesus' disciples ate with ano yan? Mukhang mali, no po? They saw that some of his disciples ate with them, so that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is unwashed. So, nung nakita ng mga Pharisees and scribes na yung mga disciples ni Jesus Christ nagkakainan na hindi naghugas ng kamay. Verse 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands, holding to the tradition of the elders. So clearly, washing of hands before eating is a tradition and not commanded in the Scriptures. Okay?
Maliwanag po dyan, holding to the tradition of the elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. Na malengke, pag uwi sa bahay, kakain, maghuhugas muna ng kamay bago kumain. Yan po ay tradisyon, hindi po yan part ng hygienic practice nila. They practice it because it is part of their tradition. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches. Some manuscripts omit and dining couches. I'm reading from the ano po ito? ESV. And the Pharisees and the scribes asked him, "Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?" So tinatanong nila si Jesus Christ, ba't yung mga disciples mo hindi sumusunod sa tradisyon ng paghuhugas ng kamay? Hindi po nila kinu-question si Jesus Christ dito na binabiolate nila ang batas. Ang binabiolate nila ay tradisyon na itinakda ng mga elders na hindi nakasulat sa Torah. Okay? Verse 6, and he said to them, "Well, did Isaiah prophesy of you hypocrites?" Ang tapang ni Jesus Christ dito. Religious leaders to, mga Pharisees and scribes. Tinawag niyang mga hypocrite kayo. Mga ipokrito kayo. No? Sabi diyan, as it is written, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me." So sabi niya, itong mga Pharisees and scribes na ito, mga ipokrito. Dahil sila ay ino-honor ng nila ang Diyos sa labi, pero malayo ang puso sa Diyos. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. So ang itinuturo nitong mga Pharisees and scribes na ito ay mga commandments ng tao, katulad ng paghuhugas ng kamay, at ito ay ginawa nilang doktrina ng kanilang simbahan. Nagmukhang religious ngayon kasi naging doktrina na. At ito rin po ang ating karamihan nakikita sa mga simbahan. Ang itinuturo ay doktrina, hindi ang salita ng Diyos. You leave the commandment of God and hold to the tradition of man. So kayong mga, tandaan nyo, nagsimula po ito nung pinuna ng mga Pharisees and scribes, na bakit yung mga disciples mo hindi naghugas ng kamay bago kumain. Sang-ayon sa tradisyon. Hindi po sang-ayon sa utos ng Diyos. Hindi sang-ayon sa tradisyon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga ipokrito kayo. Ha? Dahil kayo ay, at pinropisay na yan ni Isaiah, kayo ay ino-honor niya ako with your lips, pero malayo ang puso niyo sa akin. No? At ang itinuturo ninyo ay doktrina na commandment ng tao at hindi ng Diyos. Dahil, sabi doon sa verse 8, you leave the commandment of God. Isinaisang tabi nyo ang utos ng Diyos at you hold on to the tradition of man. Mas nangibabaw na ang tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Ano yung tradisyon? Yung paghuhugas ng kamay bago kumain. Now, pag inisip po natin, may mali ba dun sa maghugas ng kamay bago kumain? Of course, wala.
Dahil tama lang naman yung maghugas ka, mag-alcohol ka pa. Di ba? Bago ka kumain. Pero meron po kasing religious implication na involved dito. Verse 9. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Meron kayong meron kayong pamamaraan para ang utos ng Diyos ay isang tabi at ang ma-establish, ang maiangat ay ang tradisyon ng tao. Yan po yung inaatake ni Jesus. Sa madalit sa pagtitingnan mo natin, ang inaatake ng Panginoong Jesucristo dito ay hindi ang utos ng Diyos, hindi ang Torah. Ang kanyang inaatake dito ay ang tradisyon nila na mas pinangingitabaw nila kaysa sa utos ng Diyos. For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles, ito yung example niya, no? For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Yan po yung utos eh. Honor your father and your mother. Verse 11, but you say, if a man tells his father or his mother, whatever you would have gained from me is korban. Pag sinabi pong korban, that is given to God. Meaning to say, sinasabi ni Jesus Christ dito, yung handog na para sa Diyos. No? Sabi niya diyan, whatever you would have gained from me is korban. Kumbaga, yung ibibigay ko sa inyo as a gift, yan ay regalo ko na sa Diyos. So ganun yung pamamaraan nila para lumihis sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, honor your father and your mother. Now, paano nila isinaisang tabi yun? Yung ibibigay ko kasi sa iyo, sa nanay at tatay ko, ibinigay ko na sa Diyos eh. See? So, ang lalabas parang mas inonor ko yung Diyos kaysa sa iyo na tatay at nanay ko. Kasi yung parang ibibigay ko sa iyo, ibinigay ko na sa Diyos. So, ganun nila nililihis yung utos na dapat ang tunay na pagsunod, kung ano yung para sa tatay at nanay mo, ibigay mo. Pero nagpapalusot kayo na hindi kayo nagbigay sa tatay at nanay nyo bilang regalo dahil ang sasabihin nyo, ibinigay ko na sa Diyos yung para sa inyo. Naintindihan nyo po? Kung paano nila nililihis yung utos ng Diyos? Then you no longer permit him to do anything for his father or mother. Verse 13, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. So, yan po yung kanilang, dahil po sa kanilang paglihis, sa kanilang pamamaraan na yon, binovoid nila ang word of God, binovoid nila ang commandment ng Diyos. No? And then yung tradition na yan, pinapasan nyo na down to the next generation. Kaya ang hirap ng bunutin kasi tradisyon na. Alam ko po, marami sa inyo hanggang ngayon nag-i-struggle sa hindi pagkain ng baboy. Kaya paminsan-minsan, nagpapalusot pa rin kayo. Ang sarap kasi sabi ng iba, na namimiss ko yung lasa eh. Alam ko ho, marami sa inyo kumakain pa rin ng alimango, lahat ng klase ng shellfish. But listen very carefully. Now, verse 14. What defiles a person? And he called the people to him again and said to them, hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. Ito na. Ito na yung pinang-justify. No? There is nothing outside the person that by going into him can defile him. But the things, there is nothing outside the person that by going into him can defile him, but the things that come out of a person are what defile him. Meaning,
Hindi yung pumapasok ang nakaka-defile sa kanya, kundi yung lumalabas ang nakaka-defile sa kanya. So kaya, kahit anong kainin ko, hindi ako madi-defile. Pero pag nagsalita ako ng hindi maganda, ng bastos, diyan ako madi-defile. So kaya, pwede kong kainin kahit ano. Ba't di ka kumakain ng unggoy, ng sawa, ng bayawa? Bakit baboy? Dahil ang isip natin ang baboy ay food. Tama? But ito po ang tandaan ninyo mga kapatid. Pag nagbabasa kayo ng Bible, pag binanggit na food, hindi po kasama ang baboy. Dahil sa Biblia, ang baboy ay hindi food. Sa Biblia, ang alimango, alimasag ay hindi food. Sa Biblia, ang mga isda na walang kaliskis at walang palikpik ay hindi food. Sino ang nagsabing food yan? Tao po ang nagsabing food yan. Pero ang Bible, ang Diyos, hindi po kinakategorize yan na food. Okay? Baka marami na magalit sa atin dito. Dumali na, wag lang si Lord ang magalit. Okay? There is nothing outside the person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defiles him. Tuloy natin. Verse 17. And when he had entered the house and left the people, his disciple asked him about the parable. Clearly, nung nagbanggit po siya noong kung ano yung pumapasok sa iyo at hindi mo na makaka-defile, kundi yung lumalabas sa iyo ang makaka-defile, he was speaking in parable. He was not teaching about dietary law. He made use of that as a parable. Kaya iintindihin mo siya as a parable. Okay? And he said to them, then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him? O yan o, maliwanag sinasabi ni Jesus na hindi ka madidefile kung ano yung mapasok sa iyo, kundi yung lumalabas. Since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled. Diba? Pag kinain mo, idudungo mo. Dudungin mo rin naman yan eh. Kaya hindi ka madidefile dyan. Pero yung lumabas sa bibig mo, yan ang makaka-defile sa iyo. Tapos ito po, ito ang isa sa pinaka-controversial. Does He, Jesus Christ, declared all foods clean? Oh, maliwanag, di ba? Sinabi ni Jesus, lahat ng pagkain ay malinis. Ulitin ko po sa inyo. Pag ang Bible ay nagsabi ng food, hindi po kasama doon yung mga sinabi sa Leviticus 11 na hindi dapat kainin. Kasi hindi siya food. Ang nagsabi na food ang baboy ay ang tao, hindi ang Diyos. Ang nagsabi na ang talangka, alimasag, alimango, lobster, tahong, talaba, ang nagsabi na yan ay pagkain, tao. Hindi po sinabi ng Diyos na pagkain yan. Plus, pangalawa po, napansin niyo po yung talata, yung thus He declared all foods clean. Naka-open and close parenthesis. Pansin niyo po? At kung titingnan niyo sa Bible niyo, ganyan yan. Sapagkat, sa original manuscript, wala po yung mga talatang yan. Hindi po nakasulat yung thus He declared all foods clean.
Isinama po yan ng mga nag-translate sa English. Pero wala ho yan sa original manuscript. Kaya hindi totoong sinabi ng Panginoong Yesus, thus He declared all foods clean. Wala ho sa original manuscript yan. Kahit tanungin niyo si Moses. And then verse 20, last verse, and he said, what comes out of a person and is, ano yan? And he said, what comes out of a person is what defiles him. So, mga kapatid, kaya ko po binasa isa-isa at pinapaliwanag bawat talata para makuha niyo yung context. Ano po ang pinag-uusapan? Saan nagsimula ang diskusyon? Nung nakita ng mga Pharisees and Scribes na hindi naghugas ng kamay yung mga disciples ni Jesus Christ bago kumain. Nagalit sila dahil hindi sinusunod, alin po, ang batas ng Diyos o ang tradisyon nila? Yung tradisyon. So ano ngayon alin po ang punto ng discussion dito? Tungkol ba sa pagkain o tungkol sa tradisyon? Hindi po nagtuturo dito, walang binabanggit dyan tungkol sa dietary law. Ang tinutulig sa ng Panginoong Yesus dyan, He is against the Pharisees and the Scribes' traditions. Dahil ang kosher law is part of the moral law. But washing of hands is not part of the moral law. Bakit ito ba nagkaganon? Kasi itong mga Pharisees and Sadducees, sa paglipas po ng mga panahon, naniniwala sila na kapag hindi ka naghugas ng kamay at kumain ka, no? Yung pong dumi na ipasa mo doon sa pagkain. At pag kinain mo yung pagkain na yun, madumi ka na rin. At dahil madumi ka na rin, hindi ka na ngayon pwedeng mag-participate sa kanilang ritual purity. Kaya nung nakita nila yung mga disciples hindi naghugas ng kamay, ang kanila pong paniwala is baka makontaminate nila lahat ng tao doon sa templo. At madidefile na ang lahat. Which is, pag tinignan natin, wala hong batas na nagsasabi sa batas ni Moses na kapag ang isang tao ay nakahipo, kung siya ay unclean at nahipo niya yung clean na pagkain, madidefile yung food. So ano po ang nilalabanan ng Panginoong Yesus dito? It's not the dietary law. It's the tradition of the Pharisees and the Scribes. The tradition of the religious leaders. Yun po yung nilalabanan ng Panginoong Yesus. Dahil yun yung ipinapasa nila from generation to generation na wala naman po sa Torah. Nasundan niyo po? Na mas nangingibabaw na ang tradisyon kesa sa Torah. No, kaya si Jesus Christ po, sabi niya, hindi ako naparito para i-abolish ang Torah. Kundi para gawin yung Torah. Sundin yung Torah. And washing of hands before eating is not part of the Torah. Kaya He spoke in parables. Hindi po ako galit, ha? Kilala nyo na naman ako. Dito lang ako talaga. So, Mark chapter 7 verses 1 to 19 is a misunderstood passage. So, don't make use of that to justify na pwede kang kumain ng kahit ano. So, kaya yung dispute na nagaganap po doon is about hand washing, not dietary law. So, ang context is tradisyon versus yung pong
dietary law. Okay? So, kaya po, Jesus, as we have read, rejected man-made tradition and not God's law. Now, huwag mo natin kalilimutan, mga kapatid, I have said this last Sunday, in Genesis chapter 2, verse 17, the first commandment, the first Torah, the first instruction ng Diyos sa tao, kahit nung hindi pa sila nagkakasalang mag-asawa, is about what? Food. And original sin involved food. Mga kapatid. So big deal ito. Please hear me loud and clear. Big deal sa Diyos ang food. And He's so concerned about this. And I beg you to stop justifying yourself when you eat what is forbidden in the Bible. Because, again, let me tell you this. Ang tao po binigyan ng dalawang category of choices. Okay? Are you hearing me? Ang tao ay binigyan ng Diyos ng two categories of choices. Ang unang choice is about morality. And when we talk about morality, it is written in the law. Kung gusto nating makita ang definition ng Diyos ng morality, let's read the Torah. Dahil doon nakalay down ang morality. And when moral law is violated, you are sinning against God. Ulitin ko po. There are two categories of choices ang ibinigay sa tao. Ang isang category po ay moral at ang isang category po ay preferences. Pag sinabi nating moral, yan po ay ang standard at ang basihan niyan is the Torah. Yan ang morality ng Diyos. Pag sinabi nating preference, kaya ganito po, kapag yung morality na nilay down ng Diyos sa Bible ay violate natin, meaning we are going against the standard morality of God, then we are sinning against God. And kosher eating or dietary law is part of the moral category. So when we violate the kosher law, we are violating the morality set by God. Therefore, we are sinning against God. Now, kosher law is part of the moral law. So if we violate kosher law, we are violating the Word of God and we are sinning against God. Pero yung preferences po, hindi tayo nagkakasala doon. Kasi, kung halimbawa, yung pong karne ng baka, which is kosher, ang preference mo, gusto mo ihawin. Hindi ka nagkakasala kung ihawin mo yun. Preference mo yun eh. Okay? Kung gusto mong ilaga, gawin bulalo, hindi ka nagkakasala. Preference mo yun eh. Pero, kapag ka kinain mo ang baboy, whether ihawin mo, isigang mo, ilaga mo, kainin mo ng hilaw, you are now going against the moral law of God. Therefore, you are now sinning against God. Kaya huwag yung maliitan yan, yung pagkain nyo ng baboy, pagkain nyo ng crab, pagkain nyo ng tahong, ng talaba. Every time na kumakain kayo niyan, you are sinning against God. Ano, nagre-react na kayo, galit na kayo sa akin.
Ako po yung mensahero lang ha, huwag ako awayin nyo. Ah. Isettle nyo yan sa Diyos, huwag sa akin. So, dalawa po yung choices natin, moral and preference. Pag moral, ang standard natin is the Torah. Preferences, gusto mong tumira sa Cavite, preference mo yun. Gusto mong bumili ng kotse na Ford, preference mo yun. Hindi ka nagkakasala kung Toyota bibilin mo. Hindi ka nagkakasala kung sa Bataan ka titira. Okay? So, now, here is the difference, mga kapatid. Pag sinabi natin kasi, yun na, nagkakaroon ng pagtatalo. Alin ba yung clean, unclean, yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin? Dumadating kagad sa isip natin na kapag ka unclean, hindi pwedeng kainin, pag clean, pwedeng kainin. Pero magkaiba po yun. Ha? Kaya mas gamitin natin permitted and not permitted. Tsaka clean and unclean. Pag sinabi natin permitted, yun yung mga pagkain pinapayagan sa Biblia na kainin natin. Pag sinabi pong not permitted, unang-una po, sa Biblia nga, hindi kinategorize na pagkain yung mga not permitted. Hindi siya food. Yung mga permitted lang ang food. Okay? So, ang tawag po dyan ay ano yan? Mutar. No, hindi muta, mutar. Yan yung mga inaalaw. Alam niyo po ba, nung si Eva at si Adan pa lang ang tao dito sa lupa, hindi pinayagan ng Diyos ang pagkain ng anumang hayop sa impapawid o anumang hayop sa lupa. O anumang hayop sa dagat. Ang pinayagan lang ng Diyos, prutas at gulay. After the flood, nung nag-survive si Noah at yung kanyang pamilya, pinayagan na ng Diyos ang pagkain ng hayop. Pero walang category. They can eat anything they want. Pagdating po sa Mount Sinai, Leviticus chapter 11, dito na in-establish ng Diyos ang hindi pwedeng kainin at ano ang pwedeng kainin. Nag-establish na ng batas ang Diyos. Nagbigay na ng instruction. Kaya yung pong pagkain ng mga hayop ay pinayagan lang yan sa panahon ni Noah. Panahon ni Eva at ni Adan, hindi. Alam niyo po ba ang purpose bakit may mga hayop? Basahin niyo po sa Genesis. Ano ang ginawa ni Adan? Pinangalanan niya isa-isa. Di ba? At ano po ang sabi? Si Adan ay hindi masaya na ang kanyang mga nakasama ay hayop. Madaling salita po, ang hayop ay nilikha ng Diyos para companion, not for food. As companion. Pero dahil hindi masaya siya sa companion niya, anong ginawa ng Diyos? Nilikha kayong mga babae. Kasi kung wala kayo, hindi kami masaya. O yung iba, nagpo-protesta, sabi, mas masaya nga kami kung wala kayo. Hindi siguro totoo yun, ano? Ang totoo, hindi tayo masaya kung wala yung mga babae kasi walang kontrabida. Masaya yung may kontrabida eh. Pero yung hayop po nilikha ng Diyos as companion. Nung natapos yung baha, pagdating ni Noah, wala pong vegetation. Bakit? Dahil po ginunaw sa baha, di ba? Ano ang choice niya ngayon? Kumain ng hayop. Kaya pinayagan ng Diyos, kumain ng hayop. Pagdating sa Mount Sinai, doon na in-establish ng Diyos.
ito lang ang pwede niyong kainin, at ito ang hindi niyo pwedeng kainin. Now, the clean and unclean, mga kapatid, kaya pwede po na kahit na yung hayop ay clean, kunyari, kambing, clean, pero nag-defile yung kambing, siya ay magiging permitted animal pero unclean, kaya hindi na siya fit for purity ritual. Pero pwede pa rin siyang kainin. Kaya lang hindi na siya fit para sa kanilang sacrifices kasi nag-defile na siya. Alright? Nakita niyo po yung pagkakaiba ng unclean, saka yung permitted and permitted. So, both must apply for food to be acceptable. Clean and permitted. Unclean, pero permitted, pwede rin siya kainin. Pero hindi na siya pwedeng ihandog. So, summary po. Biblical kosher. Eat beef, lamb, chicken, fish with fins and scales. Yung pong merong palikpik at may kaliskis. Avoid! Ano daw po? Ba't hindi nyo maisigaw? Parang hirap na hirap kayo. Ha? Avoid! Shellfish! Scavenger birds. Yung mga scavenger birds, yan po yung mga ibon na kumakain ng patay. Katulad ng uwak, ng eagle, no? Yan po yun. Patay na tao, patay na hayop, kinakain nila. Avoid that. Pero sabi po ng Bible Leviticus 11, pwede mong kainin tipaklong. Sino po kumakain ng tipaklong dito? Oh, bakit? Pero baboy, kumakain kayo? Ay, di po, basahin niyo po yung Bible ninyo. Kaya lang, ito po, baka naman maghunting na kayo ng tipaklong dyan. Ito lang po, hindi ko alam kung anong klaseng tipaklong yon. Pero, tinatawag ba nating food ang tipaklong? Hindi. Pero ang baboy po, tinatawag nating food? Pero, sino sa dalawa ang tinatawag na food sa Bible? Tipaklong, hindi baboy. Now, daily plus meat is allowed. Ibig sabihin po, cheeseburger. Alam mo ba't ko po binigyan ng emphasis ito? Si Ate Rose nakarating na ng Israel. Di ba sa inyo, no? Na Ate Rose, Ate Chi. Wala ho kayong mapupuntahang kainan doon na magsaserve ng cheeseburger. Kasi, hindi po nila pinagsasama ang cheese na galing sa gatas at saka po yung meat, hindi nila pinagsasama. Saan po nag-ugat yun? Nung ipinagbawal sa kanila na huwag niyong pakukuluan ang karne sa gatas. Pag kinuha niyo po yung context noon, kasi yun ang practices ng mga pagan worshippers noon. Kaya ipinagbawal ng Diyos na hanggang ngayon, dalaho nila, hindi po siya bawal sa Torah, pero siya ay tradisyong ipinasa mula sa unang salin lahi hanggang ngayon. Kaya hindi po sila kumakain ng keso at meat. Sa karamihan mo ng bahay sa Israel, sa aking nabasa, may dalawa silang refrigerator. Yung isa po ay taguan ng mga gatas, ng keso, nandun. Hindi mo nila isinasama yung mga karne ng baka, ng lamb, ng ng tupa, hindi nila pinagsasama. Meron silang hiwalay na cutlery. Iba yung panghiwa nila ng keso, hindi nila ipanghihiwa ng karne yun. Hiwalay yun kanila. And that is part of tradition. Hindi po yan inutos sa Biblia.
Kaya pwede ho kayong kumain ng cheeseburger. Yun nga lang, processed food pa rin. Actually, hindi nga ho siya tinatawag na processed food eh. Ang tawag sa kanya, processed product. Kasi hindi siya food. Now, siyempre, tatanungin niyo ako, paano naman, pastor? Kung halimbawa, nakalagay ako sa sitwasyon na emergency. Nag-crash ang eroplano, ako lang nakaligtas. Tapos nasa disyerto. Eh, ang nakita ko lang doon, baboy. Kakainin ko ba yun? Ha? Now, ito po. Pagdating sa prinsipyo ng Diyos, preservation of life take precedence. Kung yun lang ang means of your survival, then kainin mo yung baboy. Preservation of life. Naiintindihan ng Diyos yun. Yun lang ang means of survival mo. At mas mangingibabaw ang buhay kaysa po dun sa kosher law. Okay? Eh paano naman to, pastor? Naimbitahan ako. Naku, pagdating ko doon, ang handa, litsong baboy, adobong baboy, alimango, alimasag, talaba, no, scallops. Paano naman yun? Well, no, ano yan? Yung sugpo na ang lalaki. Naku, kakatakam-takam. Now, ito po, una, pag kayo ay iimbitahan, ang timano, sabihin nyo na po. Hindi ako kumakain ng baboy, hindi ako kumakain ng talaba, hindi ako kumakain ng hipon, hindi ako kumakain ng sugpo. Eh, wag na ho kayong umaten. Sabihin nyo na in advance. Or, pag yun ay nandun kayo, edi kainin nyo lang kung ano yung ano. I don't know about you, pero ako po kasi, personally, struggle din ako dyan, siyempre. Pare-pares lang naman tayo eh. Pag ganun, lalo sa amin sa opisina, naku, saan katerba ang ano, pag nagkaroon ng handaan. Ano? Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanila, huwag kayong order niyan, okay, ano, hindi naman nila naiintindihan. Pero nandun na eh. Eh di kainin mo lang kung yung gusto mong kainin. Yung pwede mong kainin pala, hindi yung kung gusto. Ha? Uminom ka na lang ng tubig. Sarap ng tubig nyo rito ah. You need wisdom pagdating po sa ganyan. It requires wisdom and grace. Of course, ayaw nating ma-offend yung nag-imbita sa atin. Ayaw nating ma-offend yung mga tao. Now, pag nakita mo kagad, pagpasok mo ganun ng handa, magsimula ka na mag-pray, Lord, give me wisdom and give me grace. Paano ko i-handle ito? So, spiritual application, matatapos na po ako. Ang Panginoong Jesucristo po ay kanyang nilinis ang ating kasalanan at ang lahat ng ating mga impurities. But never na inabandon ni Jesus Christ ang Torah. Hindi niya inabandon yan. Pinractice niya yan. Now, don't tell me na nung panahon ni Jesus Christ, siya lang ang kumakain ng baboy dun sa ano. Don't tell me na binaviolate ni Jesus Christ yung kosher law na yan. Even si Paul, lahat sila, they did not violate the kosher law. And of course, hindi ko nilinis tayo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating kasalanan at mga karumihan, ay binaliwala niya na ang dietary laws. No. So, final thoughts mga kapatid, kosher, let me repeat that, is moral and not cultural. It is directly, straightforward, to the letter, commanded by God. This is, basahin niyo po ulit yung Leviticus 11. Ito lang ang pwede niyong kainin at ito ang hindi niyo pwedeng kainin.
Ito yung mga unclean at saka clean. Referring to, ito lang ang pwede nyong ihandog at hindi pwedeng ihandog. Iba po yung pwedeng kainin at pwedeng ihandog. Iba po yung hindi pwedeng ihandog at hindi pwedeng kainin. Magkaibang topic ang pinag-uusapan doon. They are not one and the same. They are not synonymous. Okay? Now, mga kapatid, obedience reflects love for God. Sino mas mahal nyo? Ang Diyos o ang baboy? Mamili ko kayo. Nasa inyo ang choice. Again, ako po ay nandito para magturo at ituro kung ano ang nasa Biblia. Nasa sa inyo na yun kung susundin nyo o hindi. Basta ito po, every time nakakain kayo ng baboy, kakain kayo ng shellfish, ng hipon, lahat ng pinagbabawal doon, lagi niyong iisipin, kada subok, nagkakasala ako sa Diyos. Nagkakasala ako sa Diyos. Nagkakasala ako sa Diyos. Kung kaya niyo po yun, kung kaya niyong gawin yun, na habang kinakain niyo, ay iniisip niyo, nagkakasala ako sa Diyos, binibreak ko ang moral law ng Diyos. Binibreak ko ang moral law ng Diyos. Kasi pagdating sa moral law, hindi po nagpe-play dyan ang preference. Okay? Pagdating sa moral law, obligasyon nating sundin kung ano ang moral law. Wala kayong mababasa sa New Testament, mga kapatid, na binaliwala na ang kosher law. As a matter of fact, lahat ng babasahin nyo sa New Testament tungkol sa pagkain ay naka-reference lahat yan sa kosher law sa Old Testament. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yun. At hindi ho pang Hudyo lang yan. Hudyo lang yung salita, kosher. Pero the applicability of the law ay para sa lahat. Hindi para sa mga Hudyo lang. Tandaan nyo, ibinigay yan ng wala pang mga Hudyo kay Eva at kay Adan pa lamang. Actually, nung ibinigay po yan doon po sa Mount Sinai, wala pang 12 tribes. Hindi pa established. Diba? Kasi mga anak ni Jacob lahat yun. Doon pa lang in-establish yan pagdating nila doon sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, nasa sa inyo po yun. Gusto nyo bang nagkakasala sa Diyos? Hello, tinatanong ko po kayo. Sino po ang tanghalian ngayon ay baboy? Wow! So obedience is easy if you know how to listen. Sabi po ng John 14:15 in closing, if you love me, you will keep my commandments. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay magsasara sa awit at panalangin.